Dahil nga po may mga panawagan muli, nagtawag po ng pagpupulong si Secretary at ang alam ko po ito ulit ang pag-uusapan kung paano ito bibigyan ng kasagutan ng kagawaran ng Opo. edukasyon. So sinasabi niyo, Yusek, hindi pa ganun kasigurado, hindi pa ganun kasarado ang usapan na sa Agosto 24, mag-uumpisa na po ang mga klase ng mga bata. Tama ba yun, Yusek? Baka po mamayang hapon pagkatapos ng pagpupulong ay pwede na nating sabihin sigurado na. Ang alam ko rin po, mag-uusap din ang ating kalihim, Secretary Liling Briones at ang Pangulong Duterte. At yung pag-uusap na yon ang pinal na kumbaga, magiging basihan ng desisyon. Pero hindi ko rin po alam kung kailan yon. Pero yun po ay naririnig ko na isa sa mga gagawin ng ating kalihim para nga po talagang yung polisiya ay pinag-usapan ng maayos. Opo. Yusek, saan ang galing yung Agosto 24 na petsa ng pagbubukas ng mga klase? Iniutos ba yan ng Malacanang? Base ba yan sa mga ulat ng mga regional director ninyo? Saan po nang galing yung petsang Agosto 24 na yan, Yusek? As early as April po, nag-uusap na tayo kung paano mapagpapatuloy yung pagpapatuto sa mga bata. At nung nag-uusap po kami tungkol sa kailan magbubukas, ang dati po kasi may batas na pag sobra na ng Agosto, hindi ka na pwedeng magbukas ng school year. May batas pala. Naunawaan po natin. So, yun po ang isang konsiderasyon namin noon na ang pinakamalapit sa parang pinaka-final na pwedeng magbukas, yung dating batas na ngayon po ay nabago. May bago pong nilabas na may authority na ang Pangulo na baguhin kung kailan magbubukas. So, kaya po naging mas flexible. At ito nga po ang sinasabi ng mga mambabatas, mayroon na kayong dagdag na basihan kasi nga po yung dati, ang sinasabi namin, hindi kami pwedeng hindi sumunod sa sinasabi ng batas na ang pagbubukas ng pasukan ay hanggang Agosto 31 lamang. Yun po ang pinakakonsiderasyon namin nung unang nagdesisyon kami na Agosto 24 yung aming pagbubukas. Yusek, base po sa mga ulat na nakakarating dyan sa inyo, sa inyong tanggapan, sa Central Office, ika nga, ng DepEd, galing sa iba't ibang mga riyon, galing sa iba't ibang mga sektor na kinukonsultan nyo rin. Ano po mga nakikita nyo mga posibleng balakid o problema bukod dun sa tuwing karanasan ko na yan dati na tatalaga po ako para mag-cover sa labas pag unang araw ng pasukan Jesus Mariosep, baha ng mga estudyante, makikipot na mga classroom, kulang ang mga gamit, etc. Bukod dyan sa taon-taon na nagiging ganyang sitwasyon, ano pa ang iba pong nakikita ninyo na pwede pang aksyonan ika nga? Dahil ngayon iba na wala na pong face-to-face, di ba? Puro online na po. Yusek? Totoo po yan, Sir Mike. Yung pong paghahanda ngayon, medyo naiiba. Mas marami po kasi ang gustong gumamit ng mga nilimbag na self-learning modules. So, yan po ang isang parang dapat bigyan namin ng atensyon na masiguro na yung gagamiting nilimbag na self-learning modules ay nasa kamay ng mga mag-aaral sa pagbubukas ng pasukan. At kung paano po ito makakarating ay magiging hamon nga po kasi nga po biglang nagkaroon ng MECQ yung tatlong malalaking region. Ito pong NCR, Calabarzon at Region 3, halos kalahati po, 40% more or less ng buong mag-aaral sa Pilipinas ay nandito. So talaga pong nagkaroon kami ng karagdagang hamon na may limitasyon sa mga movements ng mga tao. Kaya yun po ang isang nakikita namin na talagang magiging hamon sa amin. Yusek, kanina nabanggit nyo yung paggamit ng radyo at telebisyon. Ano sabi nyo? Tama ba yung pagkakarinig namin at pagkakaintindi? Sa unang 2 linggo, ang isang buwan lang muna yung radyo at telebisyon. Pagkatapos po nun, tsaka kaakibat na tanong po dyan, paano yung mga lugar na hindi naman 100% ng Pilipinas nararating ng ikangay signal na mga istasyon ng radyo at tsaka ng telebisyon? Paano po yan, Yusek? Ang sinabi ko po kanina, unang linggo, pero yung pong bawat region may kanya-kanya ring paraan kung paano nila ito gagawin. Kasi po yung mga desisyon sa pag-operationalize ng ating learning continuity plan ay decentralized po ito. Naniniwala po si Secretary Liling na mas mabisa kung ang mga local officials natin sa DepEd ang siyang mag-operationalize at contextualize. So hindi po para parehas yung paraan ng pagbibigay ng edukasyon sa mga bata
nire-recognize po natin na iba-iba yung sitwasyon at inaasahan po natin na ang bawat paaralan, bawat division office ay magbibigay ng angkop na action po at operationalization sang-ayon sa mga realidad sa kanilang mga lugar. So, totoo po yun, hindi naman po talaga lahat may TV, hindi lahat may radyo, hindi lahat para-parehas. Ang ginawa po natin ay sinosurvey natin yung mga mag-aaral at ang mga pamilya at sang-ayon sa mga facilities na available sa kanila, yun din po ang modelo ng distance learning delivery modality na ating ibibigay. Opo, sandali lang po, Yusek. Buti na signal sa akin itong tanong na ito. Yung Agosto 24 ay para po sa mga pampublikong paaralan lamang o kasama po doon yung mga private na eskwelahan? Ang private schools po, Sir Mike, ay mayroon po silang parang autonomy. May freedom magdesisyon. May mga kasalukuyan po na nagsisimula na at saklaw din po sila ng batas. Dati hanggang Agosto 31 din sila pwedeng magbukas. So, hindi po applicable sa private school yung sinasabi ko na mga gagawin sa DepEd. Pwede rin po nilang i-adapt pero hindi po sila absolutely required na gawin ito. Opo, o sige po, panguling tanong na po ito, Yusek, Agosto 24. Kinukonsultan nyo rin ba yung mga local government unit? Yung mga mayor, mga gobernador, sino ba naman lugar ang walang pampublikong paaralan dito sa Pilipinas? At kung nakukonsulta nyo sila, ano po ang klase ng, alam na natin yung reaksyon ng ilang mga mambabatas, tsaka iba-ibang mga grupo. Yung mga mayor, mga kongresista, gobernador, LGU, ano po ang feedback ninyo ika nga mula sa mga yan, Yusek? Maliban po sa nakikipagpulong po mismo kami sa mga liga, ay mayroon talaga pong malalim at magandang pag-uugnayan ang mga local officials natin, yung mga superintendent sa mayor at governor, yung mga principal sa kanilang mga barangay captain. At ang sa report po sa amin ay talaga naman pong yung Special Education Fund lalong-lalo na ay talagang gagamitin para tulungan ang DepEd na mai-implement itong ating learning continuity plan ng maayos po. At mayroon nga pong iba na sobra pa sa Special Education Fund ang ginagamit kasi talaga naman po, kasi ako po teacher, nagsimula po ako sa DepEd 35 years ago, naranasan ko rin po ang makipag-ugnayan sa mga opisyal ng ating local governments at hindi pa po ako nakaranas na hindi nakikialam o hindi tumutulong sa DepEd. So, ganun din po ngayon, maigting din po ang pagkikipag-ugnayan at iba-iba rin po ang kanilang mga priorities at syempre po, kasama yun sa mga pag-uusap kung bakit naging parang contextualize yung mga gagawin namin. Isang hirit na lang po, Yusek. Kayo dyan sa DepEd, meron ba kayong listahan o tala kung anong lugar ang may internet, kung anong lugar ang may radyo, kung anong lugar ang may television? Meron ba kayong bilang o tukoy nyo ba kung anong mga lugar ito na abot ng radyo, abot ng television, may internet, Yusek? May datos po kami sa mga estudyante kasi kasama po yan sa enrollment survey namin. Anong gadget mayroon kayo, may internet ba kayo? So mayroon po kaming datos na halimbawa mga 1/5 ng mga mag-aaral ay nagsasabi na may access sila sa internet. Pero kahit ang iba pong may access sa internet, mas gusto pa rin nila na mayroon silang printed learning modules. So yung pong mga datos, mga impormasyon tungkol sa iba-ibang paraan ng pagbibigay ng distance learning ay kasama po yan sa survey na binibigay sa amin ng aming mga field offices. Opo. O, sige po, Yusek, sa mga darating na mga araw, sigurado ako na kakailanganin namin patuloy na makipag-ugnayan sa inyo at bilang Undersecretary for Curriculum and Instruction para po sa ganun, yung impormasyon ninyo ang marinig namin at hindi kung sino-sino dyan, baka masingitan pa tayo. Isang hirit na lang, Yusek. Opo. Ilang porsyento na po sa kabuuang bilang ng mga dapat mag-i-enroll para sa bagong school year na ito, 2020-2021, ang nakapag-enroll na po as of ngayong umaga habang nag-uusap po tayong dalawa, Yusek? Meron ba kayong record niyan? Sir Mike, sorry, yung datos po ngayon hindi ko nakuha at nagsimula na akong magtrabaho ng alas 7:30. Pero po, yung kagabi, ang datos po natin, sobra na ng 80%. 83% something, more or less. Okay. Ang bumalik sa public schools po, more than 95% na siya. Ha?
ang sa private school po, ang about 40% ang bumalik na Opo, mga estudyante. opo. Okay. So, mga May- about 4 million pa po kung ihahambing sa mga nagpalista nung isang taon ang hindi pa nagpapalista sa So public may and private 4 na schools. milyon pa na kailangan magpalista pa. Yung ba sinasabi Opo. nyo, Yusek? Paano Yun po sila? ang datos namin ngayon. Okay. At nung tinanong po kami ng NEDA, ano ang projections nyo? Dahil may COVID-19, 80% po ang project namin na babalik. At Opo. sa amin po, yung datos po namin na sobra na kami sa 80 ay parang lumagpas na rin sa projection. Pero optimistic po kami na marami pa rin yung magdidesisyon na magpatuloy ng ganun. pagkakatuto kahit may COVID-19. Hanggang kailan ba sila meron para magpatala o mag-enroll? Kahit po nagsara na officially, pero sa DepEd naman po, alam niya ng mga magulang na Opo. pag nagkaroon sila ng magandang paliwanag kung bakit hindi napalista yung bata, ay pinapayagan Opo. po. Iba- Basta hindi pa ho natatapos yung first quarter o kalahatian ng first quarter, pumapayag pa po kami Opo. basta sasabihin ng magulang na tutulong sila para matuto ng mabilis yung bata. Opo, sa bilangan, Yusek, ilang milyong estudyante itong mga hindi pa nagpapatala o nag-i-enroll as of kagabi? Ilang Kami milyon po yun? ay about 4 million. Kasi 4 po, na milyon? 27, Okay. 4 na milyon. 27 Okay, kamusta, dati. kamusta po yung bilang na yan kumpara nung huling school year na katatapos lamang, yung isang linggo bago magbukas yung klase, ilang milyon yung hindi pa ho enrolled nung isang taon nung wala pang pandemya? Sorry po Sir Mike, yung datos hindi ko hawak ngayon. Pero Sige po. usually po, siguro kung yung mga dati, pag malapit na yung 1 week bago ay mas marami po, bago nag-COVID, mas marami na ang nasa paaralan. Baka umaabot na yan ng 90%. Pero yung eksaktong bilang po, hindi ko hawak ngayon. Kaya ano na lang po, yung parang trend na lang na usually mga 90% po bago isang linggo bago magpasukan ay nakapagpalista na. Sige po, Yusek, maraming salamat po sa mga impormasyon na pinamahagi nyo at sa pagsagot nyo sa mga tanong namin ngayon. Hanggang sa susunod, Yusek, maraming salamat. Good luck sa inyo sa DepEd po. Busy na kayo ngayon, alam namin. Good morning po, Yusek. Salamat po at mabuhay po kayo, Sir Mike. Salamat God po. bless. Salamat po, Yusek. Si Undersecretary Diosdado San Antonio, ang Department of Education Undersecretary for Curriculum and Instruction ng DepEd, mga kapuso. Ayan, may 4 na milyon pa na hindi pa enrolled sa ngayon. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Magandang umaga po sa mga bayani. Teacher, ito ba'y Kahanay nila ang mga OFW, sa kairaming campus mga medical professional, mga doktor, mga nurse, mga medtech at iba pa. libot ang iyong At ngayon naman, ang mga teacher. Ito'y di hiwaga, nagmumulight ka lang pala. Super Radio! Teacher, yan nga ba'y tama? Kakaunti Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. 6 na minuto bago mag-alas 9 ng umaga, alas 8:54 na po Sabado. Lang daw ni Pangulong Duterte ang hinihintay. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Kaibigan,
Alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sumpuin ang COVID-19? Ang COVID ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong virus. Sumasama ito sa talsik ng laway kapag nagsalita, bumahing, o umubo ang taong may COVID-19. Kapag ang droplets na ito ay naiwan sa mga madalas hawakan na bagay, maaari itong pumasok sa ating bibig, ilong, o mata. Maaari tayong mahawa rito. Wala pang bakuna o gamot dito, kaya mahalagang maiwasan ito. Paano? Ganito. Iwasang hawakan ang bibig, mata, at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo at tuyuin gamit ang malinis na tissue o tuwalya. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan tulad ng mga doorknob at switch ng ilaw. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Pero kung kailangang lumabas, magsuot ng face mask. Siguruhing 1 metro ang layo sa ibang tao at magdala lagi ng alcohol o hand sanitizer. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ilang daw ni Pangulong Duterte ang hinihintay? Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Bukas at Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A, be the solusyon sa COVID-19. Yung product na ito, registered siya sa atin as para basahin ko. Traditional used herbal product helps remove heat toxin invasion of the lungs, including symptoms such as fever, aversion to cold, muscle soreness, stuffy and runny nose. Ito ay gamot para sa mga pasyente na may symptoms ng mga viral illness, respiratory illness. So pag merong sipon, ubo, lagnat, ito ang gamit ng mga gamot na to. So hindi siya very particular for any infection. Kaya natin siya ginawang prescription drug kasi kailangan talaga doktor ang titingin kung pwede siya sa'yo at kung paano mo siya gagamitin. Sa mga tao na severe ang sakit na, halimbawa may pulmonya na kailangan ng oxygen, hindi yan pwede. Bawal ito sa merong high blood, bawal siya sa mga umiinom ng ibang klaseng gamot, pwedeng magkaroon ng interaction. So hindi talaga siya pwedeng i-take without the supervision of a doctor. sa Mega Manila. Uy, pinababati ng aming si Direk Mike Clemente, itong si Medic Ferrer. Tama ba pagkakabigas ko? Medic Ferrer? Oh, happy birthday. Padala niya ng Goldilocks greeting cake. Oh, birthday, anibersaryo, iba't ibang mga okasyon. Kahit nga walang okasyon eh.
Mga kapuso, lalo na ngayong sama-sama kayo sa bahay dahil may tayong quarantine, mga kapuso. Stay at home, stay at home. Ayan, mag-order kayo online sa Goldilocks Delivery. Yung kanilang hotline, 8888-1999. 8888-1999. Pwede kayo magpasadya, customize kung tawagin sa wika Ingles. Pwede nyo sabihin sa Goldilocks kung anong gusto nyo ipasulat dyan. Kung anong dekorasyon. Yan, yung pinapakita namin lang dyan, bulaklak. Ganda, makulay. Tapos yung laman, ayun, tignan nyo yung laman, solid. Makapipili kayo. Ano gusto nyo? Chocolate, mocha, marble, at iba pa, mga kapuso. Sarap, di ba, ayan. Pa-deliver na kayo, Order na kayo sa Goldilocks online. Order. Goldilocks Delivery Hotline, 8888-1999. 8888-1999. O di kaya mag-order kayo online sa www.goldilocksdelivery.com.ph www.goldilocksdelivery.com.ph. Good morning! Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Binabantayan po ni Myri Bermudez ng GMA News yung bentahan po ng mga face shield sa Divisoria. Malaman po natin mula kay May. May, kamusta bentahan ng mga face shield ngayong umaga dyan sa may Divisoria, May? Mike, matumal na raw ang bentahan ng face shield sa ilang tindahan dito sa Divisoria bago pa man ipatupad ang pagsusuot nito sa trabaho at pampublikong transportasyon. Ayon nga sa ilang tindera nating nakausap, humina ang bentahan dahil mas pinipili ng iba na manatili sa kanilang tahanan at bumili na lamang online. Naglalaro ang bentahan sa 35 to 60 pesos para yan sa full face shield. Meron ding mga pambata na nasa 35 pesos naman depende sa klase. Sa ating pag-iikot, ngayon lang, may eye shield na nasa 70 pesos hanggang 130 pesos. Depende rin yan sa klase, Mike. Kahapon, naglabas ng suggested retail price ang Department of Trade and Industry sa mga face shield. Yes, Mike. Sige, yung presyo ng DTI, suggested retail price, 60 pesos ba yun hanggang 100 pesos? Meron ba nagbebenta dyan ng lampas 100 piso kada isang face shield, May? Actually, Mike, ang nilabas na suggested retail price nga na pamahalaan ay nasa 26 to 50 pesos 26 lamang. to 50. Sorry, mali ako. 26 pesos hanggang 50 pesos. Meron ba nagbebenta dyan na higit 50 pesos kada piraso, May? Yes, Mike. Actually, may nakausap tayo kanina na binebenta niya ito ng 53 pesos kada piraso. Hindi mo naman daw siya masisisi dahil ang kuha niya sa supplier ay nasa 50 pesos. Kaya napipilitan siya na ipasa sa consumer ng ganung halaga. Ngayon, maghahanap daw siya ng bagong supplier at may mga bumibili naman daw kahit ganun kamahal yung presyo. Dahil nga, mas mataas nga yung kuha niya doon sa supplier, Mike. Ako si May Bermudez ng GMA News, nag-uulat para sa Super Radio DZWB, walang iwanan. Salamat, May Bermudez ng GMA News mula dyan sa May Divisoria na binabantayan niya, tinututukan niya yung bentahan ng mga face shield. Samantala mga kapuso, malungkot na balita, eto meron na naman. Hospital ng Tondo naman ngayon. Hospital ng Tondo, ang napapalakad dyan, nangangasiwa dyan, di ba? Pamahalaan lungsod ng Maynila, pangsamantalang isasara po dahil mahigit 30 health worker nila tinamaan ng COVID-19. Isabin na nyo umali, pasok! Yun nga, Mike, abiso sa ating mga kapuso, pansamantalang isasara ang ospital ng Tondo. Ito'y matatagpuan sa Abad Santos Avenue sa Tondo, Maynila. Ito ang kinumpirma ni Manila Mayor Isko Moreno ngayong Biyernes. Paliwanag ng alkalde, ang desisyong isara muna ang ospital ng Tondo ay dahil sa tumataas na bilang ng kanilang healthcare workers na tinatamaan ng COVID-19. Kanina ay nakausap ko itong si Dr. Mirna Paloma, ang direktor ng Ospital ng Tondo, at kanyang sinabi sa kasalukuyan ay nasa 32 na doktor at nurses ng Ospital ng Tondo ang nagpositibo sa COVID-19. Inaasahan na ngayong araw ay pipirmahan na ni Yorme ang kautusan para sa pansamantalang pagsasara ng Ospital ng Tondo. Yung iba pang detalye hinggil sa pansamantalang closure o pagsasara ng Ospital ng Tondo ay ilalabas din ngayong araw. Payo naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga residente na magtutungo sa Ospital ng Tondo, mas makabuting sa ibang pagamutan na lamang muna magpunta gaya sa Gat Andres Memorial Medical Center o kaya sa Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sandali lang isa, kailan mag-uumpisang isaray ang Ospital ng Tondo at hanggang kailan tatagal?
Meron bang Yan ang petsa? isa sa mga tinanong ko kay Oo. Doktora Paloma kanina Oo. kung ilang araw tatagal. Kasi Mike, patatandaan mo, nung buwan ng Mayo, Oo. ay pansamantalang isinara na rin itong ospital ng Sus, Tondo. Pero ang closure na yon ay tumagal ng 14 na araw, 14 days. So ngayon, magkakaalaman kung ilang araw tatagal itong pansamantalang pagsara. Pero kanina nakausap ko din itong si Cesar Chavez, ang CEO staff ni Manila Mayor Isko Moreno, ang binabanggit na maaaring nasa 7 hanggang 10 araw, pero desisyon pa ni Yorme yung susundin kung ilang araw na pansamantalang isasara ang ospital ng Tondo. Ang inyong kapuso, Isa Vendaño Umali, ng GMA Super Radio, DCWB, walang iwanan. Meron pong isang nurse dyan sa may Kainta, sa may Rizal, na namatay dahil sa COVID-19 na kulang yata yung natanggap na hazard pay. Kulang o wala? May paliwanag po dyan ang pamalaang lungsod ng Kainta, LGU. Mark Magalalad, pasok! Matapos pagpaliwanagin ng DILG, naglabas ng pahayag ang pamahalaang lokal ng Cainta Rizal tungkol ito sa issue ng nasawing nurse dahil sa COVID-19 na umuling nakatanggap lamang ng 150 pesos na hazard pay. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cainta Mayor Kit Nieto na nasa 300 pesos ang hazard pay ng mga nurse sa bayan. Taliwas sa post ni Joey Cruz na anak ng nasawing frontliner na si Maria Teresa Cruz, mas mababa ito sa normal dahil 500 pesos ang dapat na hazard pay para sa mga health workers. Depensa naman dito ni Nieto, nakasaad sa circular sa national na ang bayad para sa hazard pay ay nakabase sa kakayahan ng munisipyo kaya 300 pesos ang naibigay nila. Samantala, pinasinungalingan naman ni Nieto na tinanggihan ang nasawing nurse sa request nito na swab test. Sa screenshot sa text message, ipinakita ni Nieto na ang nurse ang nag-cancel ng request sa swab dahil maganda na umano ang pakiramdam niya. Maliban dito, hindi rin umano na-assign sa COVID ward ang nurse at hindi rin na-assign na mag-alaga ng COVID patient dahil anya sa kanyang history ng sakit, sa pedia ward siya inilagay ng hospital director. Samantala, sinabi ng alkalde na nagbigay ang Cainta LGU ng 50,000 pesos as na financial assistance sa namatayan. Nagkausap na rin umano sila sa telepono ng anak ng nurse upang alamin kung may maitutulong pa ang gobyerno para maibsan ang lungkot ng pamilya. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio, DCWB, walang iwanan. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Saksi sa Double B! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Susunod na po si Weng de la Peña, mga kapuso. Matinding dating ng Weng de la Peña na yun. Uulitin po namin yung panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa inyo mga Katoliko dyan. Magandang umaga po. O sa mga Katoliko sa Bisaya, ug Mindanao, Mayo Buntag. Magdasal daw kayo tuwing alas 12 ng tanghali simula bukas 15 ng Agosto. Nanawagan ng mga obispo ng pagdarasal para sa paghilom ng bansa sa gitna ng pandemya na dulot ng COVID-19. Iniling ng CBCP sa mga Katoliko na magdasal ng 10 Hail Mary o Aba Ginoong Maria o sa wikang Bisaya, mga kapuso, Manghimaya ka Maria. Araw-araw po yan sa mga paaralang Katoliko, Catholic School, sa mga seminaryo, sa mga simbahan, sa mga monasteryo at sa iba pang mga komunidad. Kasabay niya ng pagsisimula ang tinatawag na Solemnity of the Assumption na magtatapos sa 15 ng Setyembre na siya namang pista ng Our Lady of Sorrows. Ang panawagan sa pagdarasal ay nakapaloob sa tinatawag na Joint Pastoral Message laban sa COVID-19 ng Commission on Seminaries at ng Commission on Catechesis
Double B. Alas 9:12 na po. Kabilang sa listahan ang mga politiko. Alam mo, hindi kumpleto ang araw ko pag hindi nakikinig sa DCWD. Lagi ako nakatutok para malaman ko kung ano ang mga nangyayari sa bansa. Talagang inaabangan ko ang mga komentaryo at saka opinyon. Biruin mo, natututo ka na, naaaliw ka pa. Napakasarap talaga makinig sa DCWD. Ang gusto ko dito, wala talagang kinikilingan. Mula sa impapawid hanggang sa inyong komunidad. Kung puso po kami nagpapasalamat sa DCWD at sila po ay napasyal dito. Hatid namin yung serbisyong totoo. Thank you kasi ito yung naging daan ko para makahanap ng trabaho. Salamat po sa mga biyayang binigay nyo. Maraming po salamat po sa DCWD. Marami po kayong natutulungan. Kapuso, tuloy-tuloy lang sa pakikinig dahil walang iwanan sa Super Radio DCWD. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DCWD, Super Radio. If there is no evidence that it will be effective and safe for people to use, then we cannot actually recognize them. Magkakaroon ng clinical trial phase 3. Simultaneous po yan sa Russia at sa Pilipinas. Sabay po itong gagawin nga po sa Russia. Ang Russia po ang magpopondo ng clinical trial na gagawin dito po sa Pilipinas. Ang sinasabi ko nga, baka mayroon pang ibang mauna kasi marami na pong nasa third phase of clinical trials at matagal na po silang nasa third phase. Handa na po tayo dyan at nagkaroon na tayo ng financing scheme. Sinigurado ni Finance Secretary Dominguez na ang magpupunto po niyan ay ang Land Bank at ang mag-aangkat naman po ay yung PITC, yung Philippine International Trading Corporation. Ngayon po, ang interest na gumawa ng clinical trial sa atin, phase 3, ay ito pong Gamaleya ng Russia at ito pong Sinovac, yung isa pong developer sa China. Inaasahan po natin na magmimensahe sa taong bayan muli ang ating presidente sa August 17 kung saan i-anunsyo rin niya kung ano yung mga bagong classification. DCWD number 1. Bantay COVID-19 Super Radio DCWD Special Coverage. Radyo na, TV pa. Yan o. Kortesiya na, disiplina pa. Magandang umaga. Buenos dias, Pilipinas. Mga kapuso natin sa buong bansa. Dire-diretso lang ho tayo sa ating Bantay COVID-19 Special Coverage ng Super Radio DCWD at GMA News TV. Mayong buntag, mayaga, buenos dias sa inyo. Araw ho ng Biyernes na ngayon, petsa 14 na ho sa buwan ng Agosto 2020 na ho tayo mga kapuso. Kumusta na ho kayo? Tuloy-tuloy ho tayo ha. May mga pamilihan na ata, may mga tindahan, nagpapatugtog na ho ng mga awiting yung may linyang Whenever I See. Oh, Whenever I See. Boys and Girls. Yun, yung kanta ho ni Jo Marichan. May mga tindahan na nagpapatugtog na ho ng ganyan eh. Ha? Parang tuloy ba ang Pasko? Ay tuloy. Ilang araw pa ba bago Pasko? 132 days bago ang Pasko. Mga kapuso, gandang umaga. Sa pangalan po muna ha. Ni Kapusong Igan. Yan, Arnold Clavio, Weng de la Peña muna ang sa inyo. Walang iwanan ho tayo. Kortesiya na, disiplina pa, radyo na, TV pa. Ngayong araw again ha, ng Biyernes. Kanina sabi ho ni Sir Mike, kailangan ho natin ng dasal. Butit may ginawa ho ang CBCP. Panawagan ho ito sa lahat na makiisa sa kanilang panawagan na maglunsad ho, magdasal ng 10 abag, Maria, 10 Hail Mary araw-araw.
kada alas 12 ng tanghali. Simula ho bukas ho yan, Agosto 15, tatagal hanggang September 15. Yan mga kapuso. Ito'y kailangan na rin ho natin yan para ho bago man lamang ang Pasko, may milagrong mangyari. Ay bago magpasko, COVID-free na ho tayo. Pero bago ho yan, syempre dapat meron na hong gumagana, epektibo na bakuna o gamot, lalo na sa mga panahong ito na naghahangad ho tayo na sana ay gumaling na ho ang mga nakaratay po sa mga ospital at saka yung mga positibo sa COVID sa ating bayan. Hindi lang sa ating bayan, kundi sa buong mundo, mga kapuso. Yan asa na ba tayo sa bakuna? Bakit wala tayong sariling bakuna dito sa Pilipinas, no? Sana meron. Ang meron lang ho dito, phase 1, phase 2, face shield lang pala. Wala po yung bakuna. Sana ay tawag rito, suportahan din natin yung mga meron ng mga pinoproduso dito, gumagawa, lumilikha, no? Pa-trial din ho siguro ho yun, mga kapuso. Nang hindi lang ho tayo umasa sa ibang mga bansa na may kanila ding hong mga phases na ginagawa na mga clinical trial sa pangontra o bakuna laban ho sa COVID-19, mga kapuso. So ngayong umaga, kanina sa report yon ni Mark Makalalad kanina, yung tungkol doon sa Kainta. Alam nyo, bago ho yan, panawagan mga kapuso, panawagan ng National Day of Mourning, National Month of Mourning, isang buwan ho. Isang dating kongresista ang nagmungkahi na gawa na ho tayo ng isang buwang National Period of Mourning. Para sa ito? Ito po ay para ho doon sa mga nasawing medical frontliners ho natin sa gitna nitong pandemya ng COVID. Ayon ho ito kay dating Congressman Negros Occidental, Congressman Albi Benitez. Ito ay bilang pakikiramay at pagkilala sa sakripisyo po ng mga healthcare workers ho natin. Marami, di ba? Libo ho ang mga namatay na. Maglalagay daw ho, dapat maglagay ng half mass, ilagay sa half mass ang lahat ho ng mga watawat ng mga pampublikong tanggapan simula sa ika-17 ho ng Agosto hanggang ika-18 ho ng Setyembre. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa 39. Yung pala, na mga healthcare workers ang namatay dahil sa COVID-19 at kung saan mahigit 1,000 naman at 5,500 na ang mga nagpositibo ho dyan, mga kapuso. Mamaya pag-usapan natin yung hinaing ng isang anak ho ng isang healthcare worker dyan po sa Cainta, Rizal. Yung namatay at may mga hinanakito ang pamilya sa sinapit ng kanilang ina. Pero mamaya ho yan, mga kapuso. Ito muna, report na muna tayo, mga kapuso. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Report muna tayo alas 9:24 ng umaga ay naantala at kulang ho na benepisyo ng isang nasawing nurse sa Cainta, Rizal. Hindi raw katanggap-tanggap ayon sa Malacanang. Si Tuesday New, Tuesday, pasok! Pinabubusisi na ng Malacanang sa Department of Health ang bawas na hazard pay at delayed na 1 milyong pisong benepisyo ng isang nurse sa Cainta, Rizal na namatay sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na hindi katanggap-tanggap sa Malacanang ang pangyayaring ito. Binigyan din ni Roque na kwalipikado ang pamilya ng nasawing nurse na si Ginang Maria Teresa Cruz, 47 anyos, para sa 1 milyong pisong benepisyo alinsunod sa Bayanihan 1 at hindi na dapat pinatatagal na matanggap ito ng kanyang naulilang pamilya. Kaya naman sinabi ni Roque na ipabubusisi ng palasyo sa DOH ang bagay na ito at sisiguruhin na maibibigay sa pamilya ng biktima ang kaukulang benepisyo sa lalong madaling panahon. Ayon pa kay Roque, ipabubusisi rin ng palasyo sa DOH kung bakit umabot lamang sa 64 pesos kada araw ang hazard pay benefits ng nasawing nurse batay na rin sa sumbong ng kanyang anak na si Joy Cruz. Gayong dapat umano ay 500 piso ito kada araw. Gayunpaman, binigyang diin ni Roque na ang hazard pay ay depende sa kakayahan ng isang ospital o local government unit kung hanggang magkano ang kaya lamang nitong ibigay, lalo na kung ito ay local hospital. Pero tinitignan niya ng DOH kung ano ang pwedeng gawin para mapunuan ang kulang na halaga. Tiniyak ni Roque na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari lalo pat itinuturing ng mga bayani ang mga medical frontliners sa panahong ito ng pandemya sa COVID-19. Kasabay nito ang pakikiramay ng palasyo sa naulilang pamilya ni Ginang Cruz.
ang inyong Kapuso Tuesday sa Guniw ng GMA Super Radio DZBB, walang iwanan. Tama, Tuesday. Samantala, Department of Education sinita ni Senator Win Gatchalian dahil sa kawalan ng plano para ho sa mga guro at mga non-teaching personnel na mahawa ng COVID-19. Nympha Ravelo. Pasok, Nympha. Wala umanong maliwanag na plano ang Department of Education sakaling mahawahan ng COVID-19 ang mga guro at mga non-teaching personnel na maghahatid sa mga estudyante ng mga learning materials. Yan ang nakita ni Senator Sherwin Gatchalian ng dinggin ng Senado ang paghahanda ng DepEd para sa pagbubukas ng eskwela. Ayon kay Gatchalian na chairman ng Senate Committee on Basic Education, hindi niya nakuha ang direct assurance ng DepEd na sasagutin nito ang COVID-19 test ng mga guro at mga non-teaching staff at ang pagpapagamot sa kanila kapag nagpositibo sa virus. Ang tinukoy lang aniya ng DepEd na makatutulong sa mga guro ay ang PhilHealth. Aniya parang pasasabakin sa gera ng walang proteksyon ang 830,000 na mga guro at non-teaching staff. Kaya ang giit ni Gatchalian, huwag ituloy ang pagbubukas ng klase, partikular sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine kung saan ay nakasasara o susuong sa panganib mula sa COVID-19 ang mga guro at staff ng eskwelahan. Dahil sa COVID-19 pandemic, walang face-to-face classes. Magiging online ang klase sa ilang lugar at paaralan habang karamihan ay dadaanin sa self-learning modules na kinakailangang ihatid sa mga estudyante. Ayon Kapuso, Nympha Ravelo ng GMA Super Radio DZBB, walang iwanan. Salamat, Nympha. Nagkalato sa kalsada dyan sa Caloocan. Alang datos, Alan, pasok. Nagkalat ngayon ang mga nagpapalimos na mga tsuper ng jeep sa mga kalsada ng Caloocan City sa pag-ikot ng Super Radio DZBB. Sa mga kalsada sa Caloocan, nagkalat sa kahaba ng Samson Road, C3, C4, Sangandaan at Imabini ang mga tsuper. Kanya-kanya sila ng pwesto para makarami sila ng malilimusan ng mga motorista. Pawang mga jeepney driver sila na may rutang MCU, Monumento, Sangandaan at Malabon. Gutom nila sila dahil sa kawalan ng biyahe sa ipinatutupad na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ at ayuda naman mula sa gobyerno. Kasabay nito, nananawagan din ang grupo ng mga tsuper kay Kuyang Willie Revillame na sana ay makasama raw sila sa tulong na ibinibigay sa mga tsuper ng jeepney. Ang problema lang umano nila ay wala silang kinabibilangan na samahan kaya wala silang presidente na pwedeng kumatawan sa kanila. Pakinggan natin yung isa sa mga tsuper na nakapanayam natin dito sa may bahagi ng Sangandaan sa Caloocan. Tawagan mo kay Willie Revillame. Sir Will, kami sir na wala pong mga samahan, paano po kami? Sana po matulungan niyo po kami. Dahil narinig ko po kasi sa iyo, sabi mo magkita-kita po yung presidente sa LTFRB, presidente na samahan. Kami po, wala po kami mga samahan dito. Marami po kami dito sa Samson Road. Nandito po kami sa Meralco, monumento na kapwisto ngayon, Sir Will. Sana po mapansin niyo po kami, sir. At narinig ko po yung jacket na sinasabi po. Na walang magtatay, sir. Sana mapansin niyo po kayo. Maraming salamat po na tumutulong ka po. Thank you po. God bless. Yun, Alan. Samantala, isang motorista naman na nakasuot na Spider-Man mask ang tumigil sa mga nagpapalimos ng tsuper ng jeepney. Bigyan niya ito ng 1,000 yung mga tsuper at 2 pakete ng face mask. Hindi na rin nagpakilalang lalaki at mabilis na umalis dito sa lugar matapos maiabot ang tulong sa mga tsuper ng jeepney na nagpapalimos sa kalsada. Ang yung Kapuso Alang Gatos ng JB sa Radyo DZBB, walang iwanan. Pantay COVID-19 Super Radio.